Kumusta po kayong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na lolo at lola? Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na laging nagmamalasakit at gumagabay sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Alam niyo po, may isang kaugalian na ginagawa ng milyon-milyong tao tuwing umaga na akala natin ay napakaganda para sa katawan. Pero maaari pala itong maging ticket papunta sa emergency room. Ang tinutukoy ko po ay ang paggamit ng luyang dilaw o turmeric. Kaliwat kanan ang nagsasabi sa atin na isa itong miracle spice para sa ating mga kasukasuan puso at utak. Pero may katotohanan na hindi nila sinasabi sa inyo. Kapag isinabay nyo ang luyang dilaw sa mga maling pagkain, mga pagkaing maaaring nasa inyong refrigerator, ngayon mismo ang pampalasang ito ay maaaring maging mapanganib. At hindi lang po simpleng sakit ng tiyan ang pinag-uusapan natin dito. Ang tinutukoy ko ay ang panganib ng hidden bleeding o pagdurugo sa loob ng katawan, mga sakit na kasing tindi ng inaatake sa puso at ang pagbabago ng inyong mga gamot para maging lason sa katawan. Sa pagkakataong ito, ibubunyag ko ang tatlong talagang mapanganib na kombinasyon na walang masyadong nagsasabi. Pagkatapos ituturong mamanis ko naman ang tatlong karaniwang pagkakamali na nag-aaksaya lang ng inyong pera sa pagbili ng luyang dilaw. At sa huli, bibigyan ko kayo ng tatlong simpleng golden recipes para makuha ninyo ang lahat ng benepisyo ng ligtas. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. Ito ay kailangang malaman ng bawat isa. Pag-usapan natin ang una, ang luyang dilaw kasabay ng inyong aspirin at fish oil sa umaga. Ano ba ang karaniwang ginagawa ng halos lahat ng Pilipinong nasa edad 50 pataas para sa kalusugan ng puso? Umiinom sila ng mababang dose ng aspirin at kapsula ng fish oil o omega-3. Isa itong sagradong routine. At pagkatapos para sa almusal, gagawa sila ng healthy smoothie o oatmeal at dadagdagan ng maraming luyang dilaw dahil alam nilang panlaban ito sa pamamaga. Mukhang napaka-healthy, hindi po ba? Pero sa totoo lang, pinagsama-sama niyo po ang tatlong bagay na pampalabnaw ng dugo. Ang aspirin, fish oil at luyang dilaw ay pare-parehong nakakaapekto sa kakayahan ng inyong dugo na mamuo o mag-clot. Kung hiwalay na iinumin at sa tamang dose, maganda ang epekto nila. Pero kapag pinagsabay-sabay ang epekto ay nagmumultiply. Ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ang isang maliit na hiwa habang naghihiwa kayo ng sibuyas sa kusina ay maaaring magresulta sa pagtakbo sa ospital. Ang simpleng pagkabunggo sa paa ng mesa ay maaaring magdulot ng malaki at masakit na pasa o hematoma. At ang pinaka nakakatakot ay ang panganib ng internal bleeding, lalo na sa tiyan, na maaaring hindi nyo agad mapansin. Hindi lang ito hindi healthy, ito ay tunay na delikado. Ano ang dapat gawin? Itatapon na ba natin ang mga supplements? Hindi po. Ito ang inyong safety plan. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-inom ng lahat ng tabletas at supplements ng sabay-sabay sa umaga. Paghiwalayin niyo po sila. Inumin ang aspirin sa umaga, ang fish oil sa tanghalian, at gamitin ang luyang dilaw bilang pampalasa sa inyong hapunan. Magbigay ng 4 hanggang 5 oras na pagitan. Kung kayo ay niresetahan ng aspirin
o anumang gamot, pampalabnaw ng dugo, kailangan niyong sabihin sa inyong doktor na nagbabalak kayong uminom ng luyang dilaw bilang supplement. Maaaring kailangan nilang ayusin ang dosage nyo o sabihin na bawal ito sa kaso nyo. Huwag po kayong magsarili pagdating sa inyong dugo. Pangalawa, ang panganib na parang inaatake sa puso ng walang babala. Ito ay ang luyang dilaw kasabay ng kape sa umaga at pasta o spaghetti sa tanghalian. Ang halimbawang ito ay para sa milyon-milyong nakakaranas ng heartburn at acid reflux. Ano ang almusal kape? Siyempre. Ano ang tanghalian o hapunan? Madalas pasta o ulam na may tomato sauce tulad ng menudo o kaldereta. Pareho po itong maasim o acidic na pagkain. Alam niyong sensitibo ang tiyan nyo pero sanay na kayo. Tapos nagpasya kayong maging healthy at nagdagdag ng 1 kutsarang luyang dilaw sa inyong niluluto. Ang luyang dilaw sa malaking doses ay nakakapagpataas ng asido sa tiyan. Ang resulta na konsumo nyo ang triple acid punch. Kape plus kamatis plus luyang dilaw. Sasagot ang tiyan nyo ng matinding heartburn. Pero hindi lang ito tungkol sa discomfort. Ang sakit mula sa acid reflux sa dibdib ay pwedeng maging sobrang tindi at biglaan na mahirap itong ibukod sa heart attack. Matataranta kayo. Kakabog ang dibdib nyo at baka tumawag na kayo ng emergency o magpahatid sa ospital sa pag-aakalang katapusan nyo na. Ang ganitong false alarms at stress ay malaking panganib sa kalusugan lalo na sa ating edad. Ang solusyon ay napakasimple. Hindi nyo kailangang itigil ang luyang dilaw. Ang dapat gawin, huwag isabay sa asido. Kung sensitibo ang tiyan nyo, huwag maglagay ng luyang dilaw sa mga ulam na maasim na tulad ng sinigang o mga may tomato sauce. Kainin ang luyang dilaw kasama ang tamang pagkain. Ang best friends ng luyang dilaw ay taba at hindi maasim na kapaligiran. Ihalo ito sa mga ulam na may gata ng niyog tulad ng ginataang gulay o manok sa inyong morning omelette, sa tinola o sa mainit na gatas. Sa ganitong paraan, mas maa-absorb ito at hindi sasakit ang tiyan nyo. Pangatlo, ang tinatawag na toxic dose. Luyang dilaw kasabay ng inyong umagang grapefruit o suha. Ang grapefruit o suha para sa almusal ay classic na healthy choice pero maaari itong maging pinakamapanganib na prutas sa inyong lamesa kung kayo ay umiinom ng gamot. At sino ba sa atin na lampas 60 anyos ang hindi umiinom ng gamot? Marami ang nakakaalam na bawal pagsabayin ang suha at mga gamot sa cholesterol, statins at presyon. Hinaharang kasi nito ang mga enzymes sa atay at dahil dito, hindi napoproseso ang gamot at naiipon ito sa dugo sa nakalalasong antas. Saan pumapasok ang luyang dilaw? Ayon sa pag-aaral, ang luyang dilaw ay nakakaapekto rin sa parehong enzymes. Ibig sabihin, kumain kayo ng suha na nagpapalakas na sa epekto ng gamot nyo, tapos kumain pa kayo ng may luyang dilaw na lalo pang nagpapalala dito. Uminom kayo ng 1 tableta pero ang epekto sa katawan ay parang uminom kayo ng 3. Ang resulta ay pwedeng maging mapaminsala mula sa biglang pagbagsak ng presyon at pagkahimatay na pwedeng magdulot ng pagkabali ng buto hanggang sa seryosong sira sa muscle at atay. Nag-aalmusal lang kayo
Pero para na kayong naglalaro ng Russian roulette gamit ang inyong mga gamot. Ang patakaran dito ay mahigpit. Ang grapefruit rule, iwasan na lang po ito. Kung umiinom kayo ng maintenance drugs, ang suha at grapefruit ay walang lugar sa inyong dieta. Masyadong malaki ang risk. Palitan nyo na lang ng dalandan pongkan o berries. Gumawa ng safety window. Huwag na huwag kakain ng luyang dilaw kasabay ng pag-inom ng gamot. Ang minimum na pagitan ay 4 na oras. Ang ideal inumin ang gamot sa umaga at kumain ng ulam na may luyang dilaw sa hapunan. Okay, tapos na tayo sa mga panganib. Ngayon alam nyo na kung paano protektahan ang sarili. Pero may isa pang paraan na masasayang lang ang oras at pera nyo dahil wala kayong nakukuhang benepisyo. Tignan natin ang 3 pagkakamali na ginagawang walang kwentang pulbos ang ating golden spice. Una, luyang dilaw at tubig lang. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. May nakarinig tungkol sa benepisyo ng luyang dilaw at gagawin ang pinakasimpleng bagay, maghahalo ng pulbos sa isang basong tubig at iinumin sa umaga. Maganda pakinggan, pero sa totoo lang, halos hindi ito gumagana. Ang pangunahing compound ng luyang dilaw, ang curcumin, ay fat-soluble o natutunaw sa taba. Ibig sabihin, kailangan nito ng taba para masipsip ng katawan. Kung walang taba, dadaan lang ito sa katawan nyo at ilalabas din. Baka 5 to 10% lang ng benepisyo ang makuha nyo. Para kayong bumili ng mamahaling kotse pero hindi nyo inilabas ng garahe. Ang solusyon, laging haluan ng taba. Pwedeng ihalo sa kaunting olive oil o coconut oil VCO. Ihalo sa yogurt o smoothie na may avocado. Pangalawa, ang solo performance o luyang dilaw na walang kapareha. Isipin nyo na ang curcumin ay kayamanan na nasa likod ng nakasarang pinto. Ang katawan natin ay walang susi para buksan ito, pero may susi at nasa kusina nyo lang ito. Ang susi ay ang black pepper o paminta. Meron itong substance na piperine na nagpapataas ng absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Kung walang kurot ng paminta, iniiwan nyo lang ang benepisyo sa likod ng pinto. Ang simpleng rule, saan man kayo maglagay ng luyang dilaw sa sopas, sa omelette, sa gatas, lagyan ng kurot ng bagong giling na paminta. Maliit na hakbang pero malaki ang pagbabago. Pangatlo, sobrang tagal na pagluluto. Mahilig tayong mga Pilipino magpalambot ng karne sa nilaga o kare-kare ng ilang oras at inilalagay natin ang mga rekado kasama ang luyang dilaw sa simula pa lang. Mali po ito. Ang curcumin ay delikado. Ang matagal na init, lalo na ang pagkulo, ay sumisira sa benepisyo nito. Pagkalipas ng 2 oras na kulo, halos wala nang natitirang anti-inflammatory effect, kulay na lang ang natira. Ang solusyon, ilagay ang luyang dilaw sa huli. Kung nagluluto ng ulam, ilagay ito 5 hanggang 10 na minuto bago patayin ang apoy. Ngayon, alam na natin ang bawal at ang walang silbi. Dumako tayo sa pinakamasarap na parte. Hayaan niyong ituro ko ang 3 simple at ligtas na recipe para maging best friend nyo ang luyang dilaw. Una, ang golden breakfast for joints o ang morning omelette. Simulan ang araw na may panlaban sa pamamaga. Kapag nagbati kayo ng 2 o 3 itlog
Maglagay ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw powder, isang kurot ng paminta at kaunting asin. Lutuin sa mahinang apoy gamit ang butter o coconut oil. Ang taba mula sa pula ng itlog at mantika ay tutulong para maabsorb ang luyang dilaw. Masarap na nakakatulong pa sa pampadulas ng kasukasuan. Pangalawa, heart health dressing para sa salad. Ito ang pinakamadaling paraan para magdagdag ng luyang dilaw sa tanghalian. Kumuha ng maliit na garapon. Maglagay ng 4 na kutsara ng magandang klasing olive oil katas ng kalahating lemon o 3 pirasong kalamansi, isang kutsarita ng luyang dilaw at kurot ng paminta. Pwede ring lagyan ng kaunting honey, takpan at alugin. Perfect ito sa anumang gulay at nakakatulong sa ugat ng puso. Pangatlo, evening golden milk para sa mahimbing na tulog. Isang classic na recipe para kumalma at gumanda ang tulog. Painitin, huwag pakuluin, ang 1 tasa ng gatas o gata ng niyog. Maglagay ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw, kurot ng paminta at kung gusto nyo, cinnamon stick at kaunting honey. Haluin mabuti. Ang mainit na inuming ito ay nakaka-relax ng nerves at tumutulong sa katawan na mag-recover habang natutulog. Kaya mga kaibigan, mga kapwa ko senior, nasa inyo na ang kumpletong gabay. Alam nyo na ang mga panganib at kung paano umiwas. Alam nyo na rin ang mga pagkakamali na hindi nyo na uulitin. Isang mahalagang aral bago tayo magtapos. Ang kalusugan ay hindi lang basta pagsunod. Sa uso ito ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman. Ang simpleng rekado sa ating kusina ay pwedeng maging gamot o lason depende sa kung paano natin ito gamitin. Maging matalino at laging makinig sa ating katawan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at gusto nyo pa ng ganitong mga paliwanag para manatiling malakas sa ating edad, ang pinakamagandang pasasalamat ay ang inyong pag-like at pag-subscribe sa channel. Pakiclick na rin ang bell icon para hindi mahuli sa susunod na video. I-share nyo rin ito sa inyong mga kumare at kumpare. Gamitin ang kaalaman ng wasto. Mag-ingat po kayo palagi hanggang sa muli.